Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition. At ngayong araw po ay October 14, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Transubstantiation. Tatlong dahilan para makibahagi sa Lord's Supper. And yung concept po natin, sabi po dito na some denomination teach that in the Lord's Supper, the Eucharist, the bread and the wine become Christ's body, and the blood should they still look like bread and wine. This view, called transubstantiation, claims that elements change in substance by God's power. A more biblical view is that Christ is truly present, not physically in the elements, but spiritually. By the Spirit and faith, the bread and wine remain bread and wine, serving as signs and seals of God's covenant promises. And yung sabi po dito sa ating scripture na Matthew chapter 26 verse 26 to 28, ang banal na hapunan, habang sila'y kumakain, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kumuha kayo, kainin ninyo at ito ang aking katawan." At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay binigay sa kaniya na nagsasabing, "Uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nagbubuhos dahil sa marami sa ipagpapatawad ng mga kasalanan." And yung sabi po dito sa ating teachings, yung tatlong teaching po natin na 3 reasons to practice the Lord's Supper. First, fast. Revisiting the cross of Christ, na yung dati po na dapat na yung i-practice natin yung mga Lord's Supper dahil nga dati, ito yung pag-revisiting natin sa cross ng ating Panginoong Diyos na dun tayo binigyan ng nawala yung mga kasalanan natin dahil sa ating Panginoong Jesucristo. And teaching number 2, present, communion with Christ. Sabi po dito na ngayong present po is dapat na i-practice natin sa sarili natin na tayo ay makikomunyon sa ating Panginoong Jesucristo, or dapat nandun tayo sa center ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, future, proclaiming the return of Christ. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na dapat sa future is dapat pinoproclaim na lang po natin ating Panginoon Diyos na lagi lang po tayo return sa Kanya dahil nga po tayo ay communion na with our Christ. And application number 1, convert to Christ and be baptized. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na dapat po tayo ay may convert sa ating Panginoong Jesucristo at maging baptized with Christ. And application number 2, confess your sin to God and to one another. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na i-confess natin yung mga sin, yung mga nagawa nating kasalanan sa ating Panginoong Diyos and pati na din sa ating Panginoong Jesucristo. And application number 3, commune with Christ through the Lord's Supper. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na tayo ay maging commune sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ginawa niyang Lord's Supper. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.